Hello, good morning guys. Biyahe muna ako mga bro. Biyahe sana ako kagapon. Kaya lang tinamad ako kasi parang uulan. Linggo kasi kahapon. Tapos makulimlim yung yung panahon. Parang tatamad naman kasi akong bumiyahe pag umuulan. Tapos ngayon, maganda yung panahon. Medyo mainit siya maaraw. Holiday, mataas ang ngayon. Hindi ko lang alam kung maraming booking, pero okay lang. Bahala na. Bahala na si Lalamove. Kailangan ko kasi ng ngayon, pang maintenance, magbe-maintenance ako bukas. Change oil. At kailangan ko din ng pang-budget sa trabaho. Kuha din ako ng pang-budget para sa isang linggo. Pag medyo maganda ang biyahe ko ngayon, babakbakin ko to hanggang gabi para makarami. Pero kung hindi magiging maganda ang biyahe ko ngayon, agoy, iyak tawa. Tayo ng luha na ito mga alas 3 lang. Yun, nakakuha tayo ng booking papuntang Alfonso, Cavite. On the way tayo sa pick up location. Siguro sabayan ko na lang yung booking na yun, malayo kasi. Kuha tayo ng booking papunta ng dito na tayo sa pick up point. Layo ng Alfonso. Meron pa akong 23 kilometers sa tatakbuhin. Grabe. Long ride to, long ride. Bali umabot siya ng 40 kilometers yung Dasma hanggang Alfonso. Layo. Hindi siya, parang tingin ko hindi siya hindi siya naka high demand kasi wala siyang walang yung parang kidlat. May lumabas ka ganina Dasma to Bacoor, umabot ng na 293, pero mas malapit yun. Ibig sabihin mababa talaga to nakuha ko na booking. 250 lang siya tapos 40 kilometers. Yung Bacoor kasi galing ng Dasma, maabot lang yan ng mga 19 kilometers. So mas talaga wala siyang walang high demand na yung nakuha ko na booking. Pero okay lang to. Nasabayan ko naman to kanina, hindi ko pala na nasabayan ko siya ng isang booking. Hindi ko na nakakuha na ng na i-record. Bilis ko so. Saka galing siguro ng Dasma yan. Hataw
Meron pa tayong 13 kilometers. Layo talaga, malayo. Tsaka malamig na. Malamig na rito. Medyo malapit na kasi ako sa Tagaytay. Kaya malamig yung hangin. Ay, andito na tayo sa drop off. Kaya lang hindi nasagot yung drop off point na, yung drop off natin. Diyan sagot sa tawag. Saan kaya siya? Okay, ready. Okay po, thank you po. 750 po. Nalaglag pa yung pera niyo, naku. Kaya nga po. Galing pa Dasma yan. Hindi ba matraffic dyan? Diyan, traffic po. Yung one way, yung ginagawang kalsada. May crossing. Opo. Bakit yung ano, yung ano niya, 136. Yung nakalagay na address, no, 136. Pero sabi nung napagtanong, ay 136? Kasi yung napagtanongan ko doon, 137. Ang layo. Kaya tinanong niya rito, siya daw yung naglalagay ng mga ganyan eh. Doon pa sa may labas, sa may highway pa. Siya daw yung naglalagay ng mga ganyan. Kaya tinuro niya ako dito. Ay, yung number na ganon. Opo. Napagtanungan ko yung sa kanila, yung 137. Sabi nung babae, siya daw naglalagay, yung asawa daw niya yung naglalagay noon. Tapos dumating yung lalaki. Sabi niya, doon, puntahan mo doon sa ano, stong ang hanapin mo. Sabi. Sige po, salamat po. Grabe, sobrang traffic dito sa Tagaytay mga bro. Pag mapapagawi kayo dito, nako, iwasan nyo tong lugar na to. Sumortcut na kayo kung maaari lang. Matatraffic talaga kayo. Ginagawa kasi yung kalsada. Kaya ganito ka traffic. Haba niya yung traffic na yan. May 2 kilometro siguro mahigit. Haba niya, no, hanggang doon pa yan sa may ano. Sobra na nga, may sobra na siguro to 2 kilometro mahigit eh. Tumahan tayo sa papunta kay Chaser Cafe. Na lang po yung ano, kalabasa. Sila Paul po ba kasama? Ito po yan. Chaser. Laurel. Itong dalawa. Boss, masabi na lang sa kanya, boss. Masabi na lang sa kanya yung SFH kasi usually kasi mas mababa sa presyo ngayon eh. Eh, holiday kasi ngayon eh. No? Opo. Makabulat siya na mas mataas. Pero aware naman po siya ron. Ano naman yun? Ano regular naman yun? Okay, sige po. Kasi ano, 124 lang lagi SF niya sa regular. Ginagawa niya 150. Ngayon kasi mataas yung rate. Opo. Kasi nasa ano siya ngayon, 166 siya ngayon. Ano yan, Okay. Nasugbo siguro ang daan ko na ito. Hindi ko kasi kabisado yung ano dito masyado yung lugar. Hindi ako pamilyar. Pero sa tingin ko sa nasubukan ko pinapadaan na ito ni Google Map eh. Wow, nice. Yun oh. Sightseeing muna tayo rito. Ganda ng view. Tarik masyado.
Ay, lusong masyado yung ano. Hindi pala tarik. Halusong masyado. Yun oh, ganda ng view. Kaya lang siko yung daanan. Nice. Ganda. Bago tong daan na to, ngayon lang ako nakadaan dito ah. May ganito pala dito kasi madalas dumadaan ako dun sa ano, Sampaloc o kaya dun sa Sungay Road. Ang palang daan dito na ganito. Kaya lang palusong masyado. Kailangan malakas ang preno mo dito. Oh. Look at that. Ganda. Ayun si Vulcan Taal oh. Hindi siya nag-aalburuto ngayon. Oh, di ba? Sulit na sulit. Woo! Alam niyo ba mga bro? Ilang beses na ako nakarating dito sa nasilayan tong Taal na to. Kahit pa ulit-ulit ko siya nakikita, hindi ako nagsasawa. Nakaka-ano siya, nakaka-relax. Siguro mamaya hindi na ako dito dadaan. Ang daan ko na dun sa may Sampaloc na. Ayoko dumaan dito kasi dadaanan ko ulit yung grabing traffic na yun. Sobrang haba ng traffic na yun. Baka umabot na ng 3 kilometro yun. Iwasan ko na yan, dun ako dadaan sa may Sampaloc sa kabila. Oh, di ba? Ang ganda. Oh, di ba? Sulit na sulit. Ang kulit ng biyahe ko ngayon. Para ako para ako nag long ride. Para lang ako nagala. Oh, parang hindi ako nagbiyahe ng Lalamove. Grabe, ang ganda. Pakita ko sa yun oh. Di ba? Ganda niya. Sa ngayon walang usok na lumalabas sa ano ng Vulcan Taal. Ano siya ngayon? Tahimik siya ngayon. Behave siya ngayon, behave. Kala ko dati ayun yung Vulcan Taal. Ayun lang yung parang burol. Isang ano pala yan, isang buo na yan, buo yan, Vulcan Taal. Tumumpok-tumpok yung mga laban niya kaya nabuo siya, naging burol. Yan. Ako, grabing ano, grabing lusong. Ah, grabe. Uy, delikado. Alam niyo mga bro, para ako nabingi. Galing kasi ako sa taas, pababa. Grabe yung gravity. Nakakabingi. Alam niyo mga bro, yung napakasarap manirahan sa ganitong klase ng lugar. Tahimik, payapa. Presko ang hangin, malamig. Tsaka parang malayo sa kaguluhan, malayo sa ingay ng mga sasakyan. Kahit tatabing highway siya, bibihira kasi yung dumadaan. Ang problema lang dito parang malayo sa ano, sa eskwelahan, sa ospital, sa palengke. Pero kung magtatanim ka ng mga gulay dito, hindi mo na siguro kailangan ng ano, mamili po pumunta ng palengke. Depende lang kung bibili ka ng manok. Kung mag-alaga ka na lang din, mag-alaga ka ng manok, baboy, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke. Nasa bakuran mo na lang yung mga kailangan mo. Napakasimple talaga ng pamumuhay dito. Sarap. Kung ako ang papipiliin, siguro mas gugustuhin kong tumira dito. Ito lang ako siguro ako.
magtanim, mag-alaga ng mga manok, mga hayop. Parang ano ako dito, payapa ang isip ko. Medyo malapit na ako, 700 meters na lang at darating na ako sa drop off ko. Ayan na rin pala yung ano, lapit ko na masyado sa ano, sa Taal. Ay, dumating na rin sa wakas after 10,000 years. Yeah. Teka lang po, mga picturean ko lang po. Picturean ko lang po. Okay. Pasok ka, ma'am. Saan po? Bali 166 po, ma'am. Ganda pala rito. Ano, ang ating partner, si Fury, si RR. Pangalan niya RR. RR. Si RR. Pagod na yan. Hindi ko naman masasabi na nasira yung biyahe ko ngayon. Kung tutusin, okay lang kasi gusto ko naman yung ganito. Masaya naman ako na napunta ako sa lugar na to. Para sa akin okay lang. Sulit nga eh. Nakakapag-rides na ako habang bumabiyahe kay Lalamove. Tingnan tayo sa gilid. Ito yung tinatawag na hanap buhay na nauwi sa rides. Ay nako, layo. Walang booking talaga dito. Hindi nagbubusina si Lalamove. Hindi nagpupot-pot. Yan o. Kita nyo yan. Dapat gagala kami ng asawa ko ngayon. Magra-ride sana kami ng asawa ko ngayon eh. Punta sana kami ng ano eh, Pililya Rizal. Ang nangyari, parang ako na lang tuloy ang nag-rides. Ano kayang tawag dyan sa mga bilog-bilog na yun, no? Ayan yung ano, Bulkan Taal, napakalapit na natin. Daming ano, palaisdaan yan eh. Wala si ano, si Taal, napaka ano niya ngayon. Pero parang mapanganib yan pag ganyan ang itsura niya. Sobrang tahimik niya, tapos mamaya bigla na naman mag-alboruto. Kaliwa na tayo rito, Sampaloc. Ang zigzag road ng Batangas. Dito Sampaloc to. Oy, bakit may mga ganyan?
Napakaganda talaga dumaan dito sa ano, Sampaloc kumpara doon sa ano, sa may sungay. Nako, iiyak yung motor mo doon. Hirap na hirap yung motor ko doon umahon. Sobrang taas, tarik ng ano, ng daanan. Ang view, mga bro. Ayan oh. Oh. Wow. Ganda. Pataas na kasi ako kaya medyo matatanaw na talaga siya. Napaka ano ng ano. Ganda na ng ano ng paalo. Gawa na simula nung ano siya pumutok. Tinutubuan na siya ng ano, tinutubuan na siya ng mga damo. May mga puno na rin. Nung huling pumutok siya, wala kang makikita na kulay ano sa kanya, kulay berde, kulay green. Lahat kulay brown. Dahil sa buhangin. Itong way ko na to papunta to ng ano sa Tagaytay. Papunta na ako na ito ng Tagaytay. Ang labas ko na ito Tagaytay na to. Sulit na sulit yung biyahe ko ngayon. Sulit ni Lala Move. Grabeng kurbada oh. Si Lala Move bumabangking. Yun oh. Si Lala Move bumibangking si Lala Move oh. Oh. Lala Move bumibangking. Ito pa uli. Banking na naman, feeling ko lang yun, bumibanking pero hindi na. Ah. Kung gusto nyo mag-rides, search kung manggagaling kayo ng Manila tapos hindi pa kayo nakakapunta rito sa Sampaloc. Search nyo tong Sampaloc na to, yung Batangas. Napakasarap, parang ka nasa Sigsag Road. Tapos napakaganda ng tanawin galing sa simula pag nasa taas ka. Napakasarap ng tanawin, napakasarap sa mata. Ano ko lang sa inyo, kung papasyal kayo dito, siguraduhin nyo lang nakakondisyon yung mga motor nyo kasi wala kayong madadaanan dito na ano na pagawaan, walang motor shop dito, puro bundok to. Kaya payo ko lang sa inyo, dapat kondisyon ng motor, mga motor nyo. Pero kung may kasama kayo, okay naman, pwede naman, may hihila naman sa inyo. Basta mayroon lang kayong dalang lubid. Yan oh, napakaganda ng tanawin. Ayun yung sinasabi ko mga bro, pag nandito ka sa taas, kitang kita ang baba. Napakaganda. Lamig ng hangin. Grabe, lamig na dito. Yung tipong ganyan yung makikita mo, wow, napakasarap sa mata. Pauwi na ako mga bro, para maaga makapagpahinga. Okay na yung biyahe ko na yun. Hindi man naging maganda yung pasok ng booking sa akin sa biyahe, okay lang. Nakapag-rides naman ako. May pasok kasi ako bukas, kaya kailangan ko makauwi ng maaga para makapagpahinga din ng maaga. Okay mga bro, dito ko natatapusin tong video ko. Pauwi na rin naman ako. Isa lang tayo sa mga susunod ko na vlogs. Siguro magra-rides kami ng asawa ko sa December. Salamat sa pagsama sa aking biyahe mga bro. At hanggang dito na lang tayo. See you next vlog. Bye. RS always.